Interviewon itong si Atty. Salvador Panelo ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Update to sa The Hague, Netherlands, impeachment ni VP Sara at napakaraming iba pang paksa ang tatalakayin nilang dalawa nitong si Ma'am Pinky Webb dyan sa Billionaire News Channel. At itong speech, itong mga banat nitong si Atty. Harold Respicio pagkatapos magsalita nung 18th ex-marine noong isang araw. Pero bago wala na yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Direkta na ho kagad tayo sa interview na to nitong si Atty. Salvador Panelo. Good. Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, good to see you again after a few days. Nagkita po tayo ulit. All right, so it's been, I guess, almost a week, no? Since Friday, since the conclusion of the confirmation of charges hearing against the former president. Just now that everything, you've settled down, nakauwi na po kayo, how are you seeing or foreseeing the possible decision by the ICC Pretrial Chamber 1? If the decision will be based on the merits, it should be dismissed. But given some external considerations, like for instance, I cannot understand why this court has assumed jurisdiction despite there being none. And despite the fact that the issue of jurisdiction has been appealed to the appeals court, it went through this confirmation of charges, which is part of the hearing. Siguro it's also good to lay down the context of that, Attorney Sal, because sa ICC, hindi katulad dito sa Pilipinas, di ba nasa pre-trial last week, hindi ho ba? I mean, this whole time. Pag mag-appeal ho kasi, hindi po nag-appeal doon sa pre-trial. It goes to a different chamber, which is called the appeals chamber. So basically what you're saying is, while it's under appeal, in a different court, hindi ho ba? Yes. Nagpatuloy yung confirmation of charges. But that's how we've seen it, even with the other decisions made by the ICC But even Pre-Trial then, Chamber 1. premature yun eh. Premature kasi kasi if you have no jurisdiction, so lahat ng gagawin mong proceedings will be null and void. So why go through? Eh, wala ka pang Definitely, that final was their resolution. decision. Has there been any talk among the six of you, the six Filipino lawyers that actually showed up during the hearing on any possible options that you might take? I know during our interview, ang sabi mo, pinag-iisipan mo po yung dalhin ito sa UN. Have you thought about that Sa more? ngayon hindi pa, kasi hindi pa kami nag-meet uli after that hearing sa ano. We haven't seen each other. But there is an invitation from VP Sara to meet with us. Hindi ko pa alam kung anong sinisynchronize pa yung mga dates namin. Magka-free kami lahat. But when you thought about that, when you told me, I'm thinking of bringing it up to the UN, what exactly is the procedure you're Hindi thinking? ko alam. What is your premise? I have Why to did you even think about it? Eh kasi there's no other way. Kung wala nang appeal eh. Kung halimbawa may conviction, may convict mo na wala naman jurisdiction. O kaya sabi ko, ano kaya kung United Nations? Pero hindi naman sila part ng United Nations. Siguro more on telling the world what an injustice if there is such a conviction. Your opposition to the continued Well, confirmation definitely, of charges kasi because of there's the no jurisdiction. question on jurisdiction. Are you seeing, I mean, kayo no nag-usap po kayo, even with Attorney Kaufman, was there even a talk about a possible decision on the issue of jurisdiction within this 60 days by which the Pretrial Chamber 1 will come up with a decision? Hindi kami lahat, but nagte-text kami dalawa ni... Sinabi ko siya exactly what I told you and she said, I agree. Baka nga yun ang mangyari. And can you tell them, sir? Na ano? Na ano yung you agree na baka ano Yun nga, yung sabi mangyari? ko, if, on the basis of evidence, definitely, demolish mo lahat yung mga prosecution's theory. Pero considering na ganito, nag-assume ng jurisdiction kahit wala, pagkatapos wala appeal pa nga, bumanat at tinuloy pa nila, delikado. Baka na-prejudge na nilang kaso. Pero did you and Attorney Kaufman or the rest even talk about malaki o maliit ang posibilidad na magkaroon ng decision on the jurisdiction within the 60 days na magde-decide po si Pretrial Hindi Chamber kami 1? nag-uusap eh, kasi nung nagkita-kita lang kami, social eh. Social Kaya lang kami gathering. nagka-text kasi, bakit nga ba? Parang may isang bagay tungkol sa ano eh. Parang either pinuri niya ako or pinuri ko siya pa, kaya nagpasalamat niya, thank you for the compliment. Kasi Kayo po nag-text siya eh. nagpasalamat.
Nagpasalamat ako kasi the usual na, yung sinabi niya sa interview mo. Tapos sinabi ko na nga na kung on the basis of evidence, wala tayong problema. Ang problema ito. The family is there right now. Hindi po natin sila naabutan. Yung pamilya nandun, yung kanyang Kasi bunso. 27 lang sila po pwede. Nagpunta doon si Mayor Baste, nandun din. Have you spoken to anyone or No. even VP Sara No. about the proceedings, about the reaction? Kahit kay VP Sara, we haven't talked. And you said that she wants to meet with the six of you. Sabi ng anak ko si Paolo, kasi magkasama sila kanina umaga. Sabi niya, I will be inviting the 6 for dinner or what. They were also together again this morning? Kailan ba nag-file? Di ba kanina? Yesterday po. Yesterday. After po nung Yes. nagkasama sila due to the Yes, filing yeah. of perjury charges against Yes. Ramil Madriaga. All right. So with that, again, as we mentioned, they have up to 60 days to decide on this. Not actually 60 days, within 60 days. So No, they it's can up- decide yeah. even before Yes. the 60th day. So ibig lang sabihin po up to Yes. hanggang dun lang po sa 60 calendar days. yes. All right. So the jurisdiction issue is still pending. The issue nandun po tayo ay lumabas naman po yung Teka lang ho mga kababayan, nabalitaan nyo na ho ba yung latest? Pambihira talaga to mga dilawan at pinklawan na to. Yan ang dahilan kung bakit walang respeto sa inyo ang sambayanan at kung bakit mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, kulelat pa rin kayo sa mga serbe at hindi kayo nakikitang susunod na magiging pangulo. Diba? Yung mga, yung mga kandidato nyo, kagaya ni Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Leni Robredo, hindi kayo sinusuka kayo ng sambayan ng Pilipino. Paano ba naman kasi, kami mga DDS, sinuportahan natin si Marcos Jr. Diba? Karamihan ng mga DDS, binoto ho natin siya. Pero nung nagnakaw siya, iniwan natin siya. Ito namang hindi mga bumoto sa kanya, nung nakita nilang nagnakaw na siya, kanila naman sila naman ho'y nakikipagsiksikan ngayon. Bakit? Anak ng toko, ngayon pa ba, Ma'am Chris Aquino, ngayon pang nanabaka? Ngayon mo gagawin yung mga kabalbalan na yan? Ito, PBBM meets Queen of All Media, President Ferdinand Marcos Jr. drops by at home cook lunch hosted by First Lady Lisa Arreta Marcos for Chris Aquino at bahay Pangulo at Malacanang Park on Friday. Aba, ibang klase. Ibang klase ho talaga tong. Pero noong panahon ng kampanya, galit-galit ho yung mga yan. Di ba? Sila ho yan yung nagbabanatan eh. Talagang matinding paninira yung ginagawa nitong si Chris Aquino. Umaakyat pa sa entablado ni Leni Robredo. Diba? Sa mga karaban, nandiyan yan. Pero tayong mga kasama na sumuporta, bumoto, nung nakita nating nagnakaw, dahil nakita natin hindi para sa sambayan ng Pilipino, iniwan natin. Pero itong mga dilawan, pinklawan, nung nakita na nilang nagnakaw, nung nakita na nila yung mali-mali, anak ng tokwa ngayong mga panahon na to, nakikipagsiksikan sila. Ganyan, walang kwenta yung mga dilawan at pinklawan na yun. Yan, ang isa sa mga dahilan kung bakit matatalo kayo. Anak ng tokwa, ano yan? Kiss of death, Yang ginagawa nyo na yan sa inyong kandidato para sa 2028 election. Sigurado, yan ang ikakatalo niya. Tama yung sinabi ni Drilon, maging bukas kayo sa pakikipag-alyansa sa mga siraulo sa Malacanang. Di ba? Simple lang yan eh. It doesn't matter kung manalo-matalo, importante, may pondo. Yan lang naman eh. Ano sabi ng mga leader ng mga Dilon? Wala nga namang midterm election lang sila lang kumita. Yung mga senatorial candidate lang na deliveran di umano ng maleta, sila lang kumita dito. Hindi naman pwede yan. Dapat pati tayo. 2028 presidential election, dapat sasalansan din tayo dyan. Kakamada din tayo ng maleta. Di ba? Alangan naman, di ba, Queen of All Media? Sabihin mo dun sa mga kakalyado yung pinklawan, dilawan. Kasama ko kasi sa mga korto eh. Kasi Aquino nga naman, di ba? Hindi, pagka binanggit ang apelido ng pagka binanggit ang mga dilawan at pinklawan, hindi mawawala sa usapan yung mga Aquino na yan. Meron ho lagi silang say. Kaya sabihin mo, pag nag-meeting sila, kung meron kang padrino, sabihin mo, makipag-alyado kayo sa administrasyon nitong si Marcos Jr. At yan ang gusto naming mangyari para mapakita sa sambayan ng Pilipino na kayo walang kaibahan dito sa mga Aquino, walang kaibahan, pare-pares lang ho yung mga yan. Iisang pamilya lang ho ang nakita nating naghatid ang tunay na pagbabago dito sa bansa na to.
apelidong Duterte. Tapos ang usapan. Issue nitong 18 Marines. Hindi Yes. ho ba? Nandun tayo noon. You were there to represent the former president as one of the Filipino lawyers. What did you think about that press con together with Attorney Baligod now that you have settled in, sir? No, given the detailed description of things mentioned in that affidavit, parang napakahirap pasinungalingan eh. Kasi kumpleto yung larawan ng mga investigador ng ICC, kumpleto yung luggage, pati pera, Yan. pati mga addresses, pati mga pangalan eh. Sabi ko, mahirap gumawa ng ganung istorya kung hindi totoo. Mahirap. Do you know any of them? Galing sa isang abogado. Nakita ho natin yan kung paano sa mga ebidensya. Hindi ho basta-basta tumatanggap ng ebidensya yan si Atty. Salvador Panelo. Minsan nga kahit napaborable na sa atin yung mga argumento kung hindi binabackupan ng mga ebidensya, hindi ho kinakagat ng abogado na yan. Siya ho sa mga critical bumanat yan pagdating sa mga ebidensya, sa mga whistleblower. Naku, hindi ho basta-basta napapakagat yung mama na yan. Namukhaan mo ba kahit Wala isa akong sa kilala kanila? kahit isa. And there was also a report that a number of them were dishonorably charged. Sorry, But that's not charged. immaterial. Yung sinasabi nila, mga Dismissed pala. So what kung dishonorably discharged? Hindi naman yan ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan niya, totoo ba yung sinabi nila? O Hindi, Naku po. regardless kung sino ka. Let's talk about the timing of that. There are people who are thinking that the timing is suspect because it was made during the confirmation of charges hearing. Parang, I think it was Senator Antonio Trillanes who said that suspect yung timing dahil parang gustong i-discredit yung nagaganap sa ICC. Please respond to that. Kahit naman lumabas yun after the hearing, ganun din naman ang consequence nun eh. Kasi kung totoo nga ang nangyari yun, talagang Magaling ka dyan, Ma'am Pinky. Magaling ka dyan. Alam ko, mas magaling kang magtanong dyan. No? Yung sasabihin mo na ano yan, ika nga, parang tawag dito, parang dinidisrupt nila yung nangyayari. Tapos na eh. Ngayon lumabas na. Okay, isang tabi natin lahat ng konektado sa ICC dito sa usapin na to. Doon na lang muna tayo sa mga mabibigat na maleta na ibinigay. Huwag na kay Trillanes. Doon na lang tayo sa mga ibang nabanggit. Huwag na natin isama muna yan. Pero kasama yan, iiwanan muna natin. Okay, edi yung ang tawag dito, yung paglabas nila hindi na disruption. Ang problema, yung kabuuan ng pagsasakripisyo nitong ating mga magigiting na mandirigma, ikinakahudo nila doon sa statement laban dito kay Antonio Trillanes at doon sa mga ICC investigator. Hindi pwede yun. Nangyari kayo pagka gusto nyo na napipihit nyo lahat ng bagay sa issue ng flood control, sa ganito ganyan, direktang nakakonekta yung 18 ex-marine na yan dito sa mga ma-anomalyang flood control, tapos ikakahon nyo lamang yung kanilang mga testimonya dito kay Antonio Trillanes sa nangyaring confirmation. Unfair. Yan ang social, yan ang mainstream media nyo, sambayan ng Pilipino. Ganyan kayo. discredited sila. The issue though, there were some, I think Senator Ping Lacson, sinabi po niya that it is, I think the words used were mathematical and logistically impossible. Ayan na naman siya. Did you see that? Hayang ka na naman. Ayang ka na naman. Yan ang problema kay Ping eh. Siya nung hindi pa nga nag-iimbestiga, meron ka na kagad mga conclusion eh. Hindi pa Correct. pwede yun. Hindi pwede yan. Kasi Boying Rimulya din. Kung minsan, maiirita ka eh. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Di mag-iimbestiga kayo bago kayo magsalita. Di ba? Palagi na lang nauuna yung conclusion regarding on a matter that will be subject to the investigation of their committees or with that particular office. Did you read his defense on it's mathematically and logistically Pagpalagay impossible? mo na mali yung pera. Ang importante, totoo ba na nagdala ng pera yung mga yan? Yan. Kung mahirap naman talagang how can you be concise and precise on the amount?
nakikita mo lang eh. How can they be concise and precise about the amount? They said 805, di ho ba? Siguro nga, dahil di ba, many years na doon nilang ginagawa. O siguro, Para 3 years. During the process of deliveries, baka nag-estimate sila o binibilang nila. Sila may mga hawak ng pera eh. You think that the Senate should investigate this? Kung, if you will follow the style of the Senate, huwag mo nang imbestigahan. Walang mangyayari dyan. Tinatago nila yung mga dapat na imbitahan. Di ba? They have not invited the former speaker. They have not invited Saldico. Useless. How can you invite Saldico? Hindi noon. Nung nandito pa siya, di ba? Hindi, wala na po siya dito noon. Matagal na po siyang wala. Even when the hearing started, he's been away. Oo, way pero back. may talks about him being involved. Okay. Correct. Is there anything suspect doon sa story ng 18 Marines, being a lawyer, nung nabasa niyo po yung kanilang affidavit? Meron ho ba kayong nakitang ito tama, tapos ito po parang baka hindi ka panipaniwala? Hindi. Hindi ka panipaniwala na nagsisinungaling sila. Kasi may detalyado nga eh. Masyadong detailed. Parang ang dating nga sa akin Mampings ha, hinay-hinay. Huwag tayong masyadong magpahalata na yung naratibo nung naninira sa credibility nitong mga magigiting na Marines, nakikisangkot ang mainstream media. Ang pangit naman tingnan niya, kahit pa paano, magpakagitna na lang. Imbis na pag-usapan natin yung kanilang, kagad natin inatake yung credibility. Yung timing, di ba? Yung napaka-imposible. Imbis na, malalaking tao yung mga na-involved dito. At kapareho noong mga sinasabi nitong si Zaldicot, nitong si, ang pangalan ko, itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ba't nagko-corroborate yung kanilang mga statement? Yung mga ganong mga hindi dahil paborable sa ating mga pinaglalaban, dahil yun ang tama at dahil yun ang para sa sambayanan. 'Di ba? Hindi yung nakakakita na ng pag-asa ang ating mga kababayan para magkaroon ng ma-resolve itong issue na to, magkaroon ng katapusan tong issue na to. Kayo naman pinipilit yung ikahon doon sa ICC, gustong i-discredit. Loko-loko. Kumurot lang ng 100 million doon sa pondong ninakaw nila. Kumurot lang, trillion ho dito pinag-uusapan natin. Yung 100 milyon, paano ba yun? Sa 1,000 million, 1 billion. Kumurot ka lang ng konti. Ngayon, yung buong kabuuan ng testimonya, kinahon nyo doon sa kinurot na konti na ibinigay di umano dito kay Trillanes. Anak ng Petrang Garapata, anong klaseng kalukuhan ito? Habang ginagawa nila yon, iniisip na nila, naku, ito, malaking, for all we know, baka nagdududa sila na, ano kaya ito nakawan? Kaya, inano nila, kinuna ng picture for future use. All right, we'll be taking a very short break. We'll continue our claim of the Marines because we need to move on to other subjects. Senator Trillanes and Secretary Año filed cases against them. Ano po? Kilala niyo po si Secretary Año. Parte po siya ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay isinama ng 18 Marines na tumanggap ng pera. Is that something you believe, sir? If it's not true, then what he did is the correct thing to do. Kasi kung hindi totoo, paila mo talaga ng kaso para malaman natin kung sino man nagsasabi sa inyo. But what I want to know is, you have worked with him for so long under the Duterte administration. Nagulat po ba kayo na pati siya nasama dito or na-include po siya doon sa affidavit na tumanggap ng pera? Alam mo, sa ngayon, hindi na ako nagugulat sa nangyayari sa Pilipinas eh. Marami mga pangyayari dito na mga hindi mo akalain na involved, yung pala involved. So hindi ko na malaman. Kaya I will let the courts decide na lang. And you rather not comment on believing or not believing that he would be the type of person to receive such? If you will ask me kung anong tingin ko kay Ed nung panahon, matino siya. And ngayon po? Ay, hindi ko na nga alam kasi may allegation. According to him, hindi. So let the court decide. But if you were to siguro characterize him from the time you guys were together, ang ano po ninyo, matino siya? Matino siya. All right. Let's go to the sufficiency and substance. Kakatapos lang po nun.
2 impeachment complaints, the third and fourth supposedly because the second was withdrawn, found sufficient in substance. 54 confirmed in both cases. One did not, also in both cases. That's Congressman Bong Suntay. What was your reaction? Was it Galing even a din yan. surprise? Dito muna tayo sa sufficiency in substance, sir. Hindi ako, kasi sa programa ko, matagal ko na sinabi, wala yan. Yung mga ganyan, sabi ko, may laro sila dyan. Kaya nung yung dininay nila yung isa, oh, nako, ito na. Meron pang isa yan. Tapos nag-withdraw naman. Ang galing talaga nito. Siguradong pasa naman yan eh. Pumiti yung judge. Kaya kita mo naman, 54-0. I'm even 54-1. wondering, 54 yung nakakita ko. 54 and 1, sir. Kaya nga, si Suntay lang ang nag-ano eh. Whatever happened to Rufus Rodriguez? Di ba, kontra siya? Ba't siya bumoto? There were Ano lang yun, kumbaga, binola, nabola, isa sa mga nabola. Si Rufus isang bulerong lalaki. points that he was raising regarding some of the charge against the Vice President. Kasi yung ba may betrayal of public trust, violation. Anong punto Culpable niya? Which point violation did of he the believe? Constitution. Alin doon kapaniwala sa kanya? Were you even surprised? So sabi mo, inasahan nyo na po ito. Ay, nasahan ko na. Because No surprises for you. It's a numbers game. How do you make, is it possible, attorney, to make, kasi when you talk about an impeachment process, it's been said time and time again, at the end of the day, it's a political process. Yes, it is. How can there be because certainly the framers of the 1987 Constitution did not wish this to be political in process, hindi ho ba? We can assume that. No, I don't think so. Impeachment is always political. Numbers game talaga yan. True. But what I'm trying to say is, I'm thinking that the framers of the 1987 Constitution, knowing obviously it is a numbers game, we're hoping that it will not be, I guess, political in nature. You can only hope. Pero the reality is talagang politika. All right, so be that as it may. Today, supposed to be in-issue na yung, meron na pong pinadalang notice of issuance to the office 10 of the... days to respond. That's right. You cannot... Non-extendable. Non-extendable 10 days. Do you think they will respond? Hindi ako abogado doon. Hindi ko alam kung ano yung strategy ng mga lawyers niya. Was there anything, sir, in the process during that time, and I know wala din po tayo nung ilan sa mga times na yon, except yung dalawa, was there anything you saw that could have been violative, that could be petitioned before the Supreme Court, the conduct of the third and fourth impeachment complaints? Meron ho ba kayong nakitang posibleng mali? Yung conduct, yung voting siguro. Kasi wala talagang grounds eh. Walang grounds. Ano bang grounds doon? Yung confidential funds, premature yun. Wala namang final resolution doon. Whether there is an irregularity, pending pa nga yun eh. Tapos yung threat from the grave, Diyos ko naman, ano ba yan? Wala akong makita. Imagination yung papatayin mo si Presidente, ini-imagine mo. Ako many times na ako, pag nainis ako, sarap mo, yung sa sarili mo lang ba? How can that be a crime? My goodness. But is it something that you would say in public as well? Yung sabi niyo gumanon po kayo na naiisip ninyo, sometimes, is that something you say If it's a in bluster, public? yes. Wala naman yan eh. Kung, para mo patayin. But yun pong nadidiin sa kanya ngayon. Kay Vice Yan President. ang problema sa kanila eh. Kung it's a bluster, it's a hyperbole, it's an exaggeration, bakit? Ang problema, galit sila kay Inday Sara. Ayaw nila si Inday. Because she is a threat to them maintaining in power. Kaya ginagaya si Inday. Kapareho lang si Suntay, kaya siya binanatan. Kasi kontra siya sa impeachment. Pero kung tutusin, wala yung... Wala po yung ano. You said wala po yung alin. Yung allegation o yung kay Suntay? Yung mga reaction niya, reaction sa kanya. Kanino po? Who are you talking about? Congressman Suntay. So okay, let's go, since you brought him up, let's go to him. So he's getting a lot of... Plaque.
flack Bash. and angry comments because of the statement he made regarding his imagination. Kayo ho, ano ang inyong palagay doon? Sa akin tama. Yung kanya kasi, nilalarawan niya, sabi ko nga kanina sa programa, kawawa naman to. Ang gusto niya lang naman ilarawan na pag may inisip ka, it's not a crime. Ang pagkakamali lang siya siguro, nagbigay siya ng pangalan. Paano naman siya naging kawawa? Naawa ko dahil binabas siya ngayon But Ay, wala naman because siyang- may sinabi po siya eh. Oo nga, but yun namang intention niya talagang just to show to you na mali naman yung ground for impeachment just because inimagine ni Inday Sara na may papatayin siya. Ganun din ang iniisip niya, inimagine kung ganito. Kasi, Piggy, if you imagine yourself to be a person or a president at sinabi mo in public na wala kang overt acts, wala yun, that's not a crime. It's not an impeachable ground. Nako. But Yun lang right yun. now, Hindi nagugustuhan ni ano yan kasi ang narrative ngayon sa social media ay dapat magalit kay Santay. Lalo na nung bumoto siya na against. Minayat mayaho siya ng mga kulto dyan sa mainstream media. Yung galit na galit ho sila doon sa sinabi niya, doon sa analogy niya. Pero yung pambababoy na ginagawa sa mga kababaihang nagiging iniimbestigahan diyan sa mga komite sa Senado, kagaya na lamang nitong si Alice Go. Kahit kalkalin, mga pagkababae niya, mga naging girlfriend niya, kung ano-ano pang kalokohan, pati yung mga kamanyakan ng ibang mga congressman, harapan Hindi po nagtitinginan, pati yung mga resource person talagang gusto nilang sibakin. Anak ng tokwa, di na sila nakontento sa pagsibak nila, pagsibak nila sa isa't isa dyan sa House of Representatives. Pati yung mga resource person nila, yung ibang mga congressman, pinagdidiskitahan pa. Yun, analogy lang. Pero yung iba talagang nakikilab team na dahil maraming pera yung ibang mga resource person. Napanood niyo yan. Quadcom, di ba? Kita nyo yung ibang mga congressman. And that's something that- Okay lang sa mainstream media yon. Yung kalkalin nyo ang mga love light ng mga resource person, babuyin yung pagkatao ng mga ibang mga resource person. Okay lang sa mainstream media yon. Di ba? Pero pagka ginawang analogy itong si Ann Cortez, naku, maglulundagan ho yung mga yan. Mga kulto yan mga kulto. That obviously the House will eventually determine, hindi ho ba? But just going back to Congressman Suntay, because ikaw na rin po nag-bring up, wouldn't it have been better that if he wanted to imagine something, he imagined something else and not that? Hindi ho ba? Yun ang at that precise moment, yun ang naisip And do you niya. think it was right? Mahirap sabihin na he's right or not kasi Sabi niyo naawa ka sa kanya eh. naawa lang ako because he's being bashed. Because of what he said. Siguro, dapat nag-isip siya ng ibang Analogy. Analogy. Oh. So there you go. So it should have been. Okay, sinabi niya na, kayo ba, kung kayo nag-iisip na may nakita kayong magandang babae dyan, may inisip kayong i-rape nyo, is that a crime? Hindi, syempre hindi yun, kasi nasa isipan niya, imagination niya lang. I guess if there were examples of an analogy, whatever it is that is imagined, hindi ho kasi maganda yung any sexual statements because that is punishable. There are laws that protect women regarding that. You have the Safe Yeah. Spaces Act, Magna Carta for Ayun Women, lang, etc. In fact, right now there's an ethics complaint filed against him. And then he will have to face that. All right, Ramil Madriaga, your son, for those Yes. who might not know, anak po ni Attorney Sal, si Attorney Paulo Salvador Paulo Jr. Jr. He's the one representing the Vice President dito po sa kaso. Perjury case filed against Ramil Madriaga. Yung sinasabing siya daw umano ang bagman ni Vice President Sara Duterte. First, sir, I wanted to get it from you. Will that perjury case have any direct or indirect effect on the impeachment complaint against the Vice Kung President? ginagamit nila si Madriaga doon sa impeachment, definitely. Kasi yun ang ginagamit nila. Alam naman na ako, kung titingnan mo, hindi siya kilala ng lahat ng mga involved kay Inday Sara. 7 witnesses na naka-line up sa kanya. She brought her security, the Vice President's security with her. In other words, what we're seeing right now with your son, that's the Vice President. At may kasama po siyang witness, hindi ho ba?
Mga pito yata ang kasama nilang witnesses na mga security. Kumbaga hindi kilala Kumbaga script. ang sabi niya, not a friend, not a member of her team, not an employee, etc. Correct. Oh, so paano maging bagman? You're not even part of the staff or security. So again, ang sabi niyo, to use him as part of the impeachment complaint. Ay, sasabog sa mukha nila yun. Pero given that it's a numbers game, wala rin. Papaniwalaan nila for their own purposes. All right. We will continue to monitor the proceeding. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. So Luis, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Ang lahat ng Pilipinas. Ay, ito pa lang si Atty. Harold Respicio. Next video ka na lang, Atty. Harold. Next video ka na lang.